We are already in the 19th Sunday in Ordinary Time. Sa nakaraang linggo, narinig natin sa ating mabuting balita ang babala ni Jesus patungkol sa kasakiman at pagiging gahaman sa makamundong bagay at kayamanan. The Lord warned us against vanity, against greedy, and against selfish being happy within. Binalaan tayo ni Jesus sa pag-iwas natin sa pagiging gahaman, sa pagiging masaya lang sa kayamanan ng mundo, at sa pagiging sakim sa bawat pag-aari-arian natin na nabot natin dito sa buhay. Sa ating mabuting balita ngayong linggo naman na to, ay binalaan tayo ni Jesus to prepare. We must be prepared at the coming of our Lord when the end of the world comes. Matuto sana tayong maging mapagmatsyag, maging mahanda sa pagdating muli ni Jesus. And the Lord gave us a parable of a steward that knows how to serve, that knows how truly one must prepare. 3 W ang katangian ng isang mabuting katiwala ng Diyos. 3 traits of a good steward. The first trait of a good steward is watchful, nagmamasid, always spiritually alert, like the servant keeping the lamp lit. Sa ating mabuting balita, narinig natin ang katiwala na nakahanda lagi ang kanyang ilaw. Hindi sa panahon natin ngayon na may ilaw tayo na galing sa electricity, ang ilaw ay nagmumula sa lampara. Bakit po kailangan po ito? Pinapaalala na siya isang lingkod lamang sa kanyang sinusundan. Siya lang ay isang servant who must be watchful. Tinitignan niya ang kanyang lampara na kasi hindi dapat lagi. Always have an oil with the salt, keeping it secured. Ganun din tayo dapat, katulad ng isang katiwala ng ating mabuting balita. Marunong magmasid, pero hindi yung pagmamasid na nakabukas lang ang mga mata na parang kwago. Nagmamasid at nagbabantay ng may kabukasan ng puso. Pagmamasid, spiritually alert. Saint Ignatius of Loyola once gave a principle, a spirituality, and he said, to see God in all things. Panyaya ko sa inyo, sa nagdaang oras ngayong araw na ito, nasaan si Kristo? Alam nyo, nung kami po ay nasa Ignatian Retreat, isa sa mga hindi namin makakalimutan na nag-undergo ng retreat, isa sa mga brothers namin. He was really praying in silence, in disposition, handa sa plano ng Diyos sa kanya sa araw na yon. At may isa lang siyang panalangin. At ano yun? Lord, what is your will for me? Ano po ang kalooban niyo sa akin? Pero may karugtong siya. Lord, show yourself to me. Magpakita ka sa akin. Habang siya'y nagdarasal, kasi nagdarasal siya sa hardin, may kumakalabit sa kanya. Pagbukas niya ng mga mata, may isang pulubi, kinakalabit-kalabit siya. Tapos ang banggit niya, darasal ako. Nagdasal ulit, pero pumunta sa kabilang hardin. Patahimik, pinikit ang mata, nagdarasal ulit. Panalangin niya, Lord, what is your will for me? Magpakita ka naman sa akin. Tapos may kumakalabit na naman. Pagkabukas ng mga mata niya, andyan na naman yung pulubi. Darasal ako. Kumabila na naman siya. Pinikit ang mata,
Parehas ang panalangin niya, Lord, what is your will for me? Pakita ka naman sa akin. Wala nang kumalabit. Pero narinig niya ang Diyos sa kanyang katahimikan ng panalangin. Nagpakita na ako, sabi ni Jesus. Ang tugon ng brother, Lord, saan? Yung kumakalabit sa iyo. Mga kapatid, kay Kristo, be watchful on God's plans for you. Baka nakasalubungan mo na siya, hindi mo lang namasid. The first characteristic of a good steward is being watchful, nagmamasid. The second W of a good steward, isang mabuting katiwala ng Diyos, is waiting. Watchful, waiting. Marunong maghintay. Sabi ni Henry Nouwen, isang sikat na spiritual writers ng ating pananampalataya, our life is consist of waiting. Puro paghihintay. Kailan matatapos ang homily ni Father? Saan kami kakain mamaya? Ano ang gagawin ko bukas? Yung susunod ko na graduation, kailan? Kailan yung next promotion ko? Kailan ako manganganak? Kailan darating ang pagkakataon na ito? At yun ang katotohanan, mga kapatid, kay Kristo. Our life mostly spent for waiting. But Henry Nouwen added, most of this waiting are at times walang kabuluhan, walang saysay. What is the most important waiting that we should do? The most important waiting that we should do is to wait for the Lord. Maghintay sa pagdating ng Diyos. Para tayo maghihintay, tatambay ka lang. Ang sagot, ang tunay na paghihintay ay ang paghahanda ng ating mga kaluluwa, right disposition, by going to confession. Tanong ko sa inyo, kailan po yung huli niyong kumpisal? Sana po hindi po ang sagot ninyo nung bago pa kayo ikinasal o nung bago pa kayo nag-first communion. We prepare ourselves for the coming of the Lord by waiting, by preparing our souls disposed to Him. Maghintay ng may kahandaan ang puso't kaluluwa. Watchful, nagmamasid. Waiting, naghihintay na may kahandaan ng puso't kaluluwa. And the third W of a good characteristic of a good servant, a good steward, is warding. Sa Tagalog, nagbabantay. Ano pa yung pinagbabantayan? Narinig natin sa ating mabuting balita, hindi marunong ng bantay yung isang katiwala ng Diyos. What did he do? Similar to the last gospel reading last Sunday. Eat, drink, be merry. Walang masama sa pagkain, pag-inom, o magpiesta. Masama pag masaya, pag nakalimutan mo ang Diyos. Dearly beloved, we must be warding at many times. Magbantay. We must secure ourselves, guarded against the sin, distraction, and complacency. Hindi pwede ang okay lang. Marunong magbantay sa manangyayari sa kapaligiran. Pagbantay sa kaliwanagan ng ating Diyos, magbantay sa ating mga kasalanan. 3 characteristics of a good steward, dear brothers and sisters. Watchful, waiting, warding. Nawa, magmasid tayo sa plano ng Diyos sa buhay natin. See God in all things. We must wait with the Lord by preparing ourselves, especially through the sacrament of penance and reconciliation. Warding. Bantayin natin ang sarili natin. Lumihis sa tukso, bantayan ang sarili sa kasalanan. Amen.